Sa London ay itinayo ang mga gusali pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang abot-kayang opsyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon nito ay nasira at naging isang lugar para sa mga kriminal. Sinimulan nitong kunin ng mga redeveloper upang gibain, ngunit marami sa mga gusali na ito ay nasa paligid pa rin dahil hindi madaling mapaalis ang mga kasalukuyang nangungupahan. Ang isang gusali na kilala bilang Serenity House ay gigibain na sa sandaling mapaalis nila ang natitirang mga residente na nakatira sa itaas na palapag. Isang gabi, isang binatilyo na nagngangalang Nick ang tumatakbo ng mabilis habang sinusubukan na makatakas mula sa dalawang kriminal. Pumasok siya sa Serenity House ngunit sira ang elevator, kaya nagmadali siyang umakyat sa hagdan para marating ang pinakamataas na palapag. Kumatok siya sa mga pinto at humihingi ng tulong. Ngunit hindi siya pinansin ng mga tao at sinigurado pa kung nakalak ang kanilang mga pinto. Sa kalaunan ay naabutan siya ng masasamang tao at sinimulan ng matinding parusa sa kanya. Nang marinig ang ingay ay tumingin si Becky sa butas at nalaman kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawag ng pulis ngunit natagalan lang siya sa linya. At dahil desperado na tumulong ay lumabas si Becky at sinubukan na pigilan ng mga tulisan na agad din siyang binugbog. Nang bumagsak na siya, kinaladkad ng mga lalaki si Nick habang patuloy itong humihingi ng tulong. Kinabukasan ay pumunta ang mga pulis sa gusali upang mag-imbestiga dahil natagpo ang patay si Nick. Sinabi sa kanila ni Becky na wala siyang nakita at ipinaliwanag na ang kanyang mga sugat ay nagmula sa magnanakaw sa kanyang lugar. Gayunpaman ay alam ni Detective Devlin na natagpuan siya ng mga paramedic sa koridor at naisip niya na sila din ang mga tulisan, ngunit sinabi niyang hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Nagalit si Devlin dahil walang sino man sa gusali ang nagbibigay ng anumang impormasyon upang matulungan silang makilala ang mga umatake. Nangako pa sila ng proteksyon para sa sinumang gustong maging saksi, ngunit isinara lang ni Becky ang pinto. Makalipas ang 3 buwan, kumakatok si Curtis sa mga bahay upang mangolekta ng proteksyon ng pera mula sa mga kapitbahay. Ininsulto siya ni Becky nang mabalitaan niyang tataas na ang upa, habang si Neville ay hindi hinayaan na takutin siya ni Curtis at nagbayad lang para protektahan ang asawa niyang si Vivian. Ang mga lokal na dealer na sina Gary at Mark ay nag-alok ng kanilang tulong ngunit kinuha lang ni Curtis ang kanilang sigarilyo at hindi sila pinansin. Samantala habang nag-iisa sa kanyang apartment, sinubukan ni Paul na lumayo sa isang bote ng alak ngunit sa huli ay nanalo ang kanyang pagkagumon at ininom niya ito. Nang gabing yun ay lumabas si Becky at nakita si Jenny, isang kapitbahay na iniiwan ang kanyang mga anak na sila lang para mag-party. Sa oras na yun ay masasabi ni Jenny na hinuhusgahan siya ni Becky kaya sinigawan niya siya. Kinaumagahan ay nawalan ng internet sa gusali at walang makapagpadala ng mga mensahe. Nagising si Becky sa tabi ng kanyang katrabaho na dumating para sa isang one-night stand pagkatapos ng isang party. Sabay silang nag-almusal at pinag-usapan kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Ngunit sa oras na yun ay biglang binaril sa ulo ang lalaki at bumagsak ang katawan sa sahig habang si Becky ay sumisigaw dahil natatakot. Sa malapit na gusali ay may isang sniper na naghahanda na muling bumaril. Sa isa pang apartment, si Carol at ang kanyang anak na si Daniel ay nagulat nang makita ang kanyang asawa na binaril din. Ang sniper ay patuloy na bumabaril sa mga bintana ng lahat ng mga apartment sa itaas na palapag na ikinamatay ng ilang residente habang ang iba ay nasaktan lamang. Ang ilan naman sa kanila ay nakapagtago pa sa tamang oras. Hindi nagtagal ay nagtipon sa pasilyo ang mga natatakot na nakaligtas ngunit wala sa kanilang mga signal ang gumagana kaya hindi sila makatawag ng pulis. Naisip ni Carol na dapat silang umalis gayunpaman, hindi rin gumagana ang elevator at itinuro ni Daniel na ang paglabas sa gusali ay magiging mas madali para sa sniper na atakihin sila. Lumabas si Gary na hawak ang sugatan na si Mark upang humingi ng tulong, para lamang ipaalala ni Carol na hindi sila karapat-dapat tulungan dahil hindi nila sila ipinagtanggol kay Curtis. Marunong si Violet ng ilang pang-unang lunas kaya humingi siya ng alkohol at ilang tela para linisin ang sugat. Pagkatapos ay lumabas si Jenny sa kanyang apartment na umiiyak dahil parehong pinatay ang kanyang mga anak. Lumabas din ang isang babaeng sugatan at tinapos ni Violet ang kanyang ginagawa bago ito pinuntahan, ngunit bago pa niya makita ang sugat nito ay namatay na ang babae. May pinsala din ang kanyang asawang si Jeff at sumisigaw ng tulong mula sa loob, kaya gumapang sa sahig sina Becky at Paul para kunin siya. Dinala nila siya sa pasilyo at nawala siya sa kanyang sarili nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay napansin nilang nawawala si Curtis kaya't hinanap siya nina Becky at Paul. Tinawag niya siya at kinatok sa kanyang pinto ngunit hindi ito sumasagot, kaya sinipa niya ang pinto upang mabuksan. Sinuri nila ang loob ng apartment at nakita siya ni Becky sa kama, ngunit nang hinawakan niya ito ay naisip ni Curtis na inaatake niya siya. Itinulak niya si Becky papunta sa salamin at inilabas ang kanyang kutsilyo.
kaya sinabi sa kanya ni Becky ang tungkol sa sniper at lahat ng patay na residente. Hindi naniniwala si Curtis sa kanya kaya sinabi ng babae na buksan ang mga kurtina upang patunayan ito ngunit ayaw itong gawin ni Curtis. Pinukpok ni Paul ng basurahan si Curtis at iginiit na siya na lang ang magbukas ng mga kurtina, habang si Becky ay nakatakas sa kanyang pagkakahawak. Nagtago ang dalawa sa likod ng isang pader habang binubuksan ni Curtis ang mga kurtina, at sa oras na yun ay agad na nabutas ang kanyang unan dahil sa isang putok. Pagkatapos magsuot ng damit ay sumama si Curtis sa iba na nasa pasilyo. Tinalakay ng grupo ang sitwasyon at iniisip kung ginawa ba ito ng developer ng gusali, ngunit sa tingin nila ay madaling maghihinala ang mga pulis sa kanya. Hindi rin ito kung sinong nasisiraan lang ng ulo dahil ang gamit na baril ay mamahaling bagay sa military grade na may laser. May mga poster na may mga emoji sa dingding at sinadya pang pinutol ang internet, kaya ito ay isang organisadong tao. Sinuri ni Becky ang fire exit ngunit masyado itong kita sa labas. Kaya naisip ni Neville na dapat silang maghintay hanggang sa mapansin ng pulisya ang mga putok o ang sniper ay umalis. Gayunpaman si Mark ay nakakaramdam na ng matinding sakit ay nangangailangan na ng doktor. Kaya sinabi ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan upang makababa ay maaari silang makatakas sa likod ng pinto nang hindi nakikita. Nais ni Curtis na bumalik sa kanyang apartment at maghintay. Ngunit pinigilan siya ni Neville upang ipaalala sa kanya na binayaran nila siya upang magbigay ng proteksyon. Nang subukan ni Curtis na huwag siyang pansinin, pinabagsak siya ni Neville sa pamamagitan lamang ng ilang suntok na nagpapakita na siya ay isang dating sundalo. Ginamit ni Becky ang pagkakataong ito upang sipain si Curtis sa singit at ipahayag na wala na siyang kontrol sa lugar na iyon. Sinimulan ng grupo na buksan ang mga pinto ng elevator at dinala ni Daniel ang mga tools ng kanyang ama. Pagkatapos ay gumamit si Jeff ng ilang kagamitan at nagawang buksan ang mga pinto para lang mapatay ng isang putok. Tumakbo ang lahat para magtago habang ginagamit ni Becky ang kanyang salamin at natuklasan na nag-set up ng bitag ang sniper. Tinanggal ni Curtis ang baril bago nila dinala ni Becky ang katawan ni Jeff sa kanyang apartment kung saan din nila iniwan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimulang bumaba sina Becky, Paul, at Curtis sa hagdan sa elevator shaft, at sa kalaunan ay narating nila ang mga pinto sa ground floor at binuksan ang mga ito gamit ang tools. May mga poster din ang mga dingding sa lugar na ito. Sinubukan nilang buksan ang pinto sa likod ngunit hindi ito bumukas kaya ginamit ni Curtis ang tools upang matanggal ito mula sa frame. Ang tatlo ay nalungkot nang matuklasan na ang pinto ay may harang na isang malaking container. Napakabigat nito kaya imposibleng maitulak nila ito. Walang pagpipilian ang tatlo kundi bumalik sa pinakataas na palapag. Samantala si Mark ay nakakaramdam pa rin ng matinding sakit, kaya patuloy siyang umiinom ng gamot at hindi pinapansin ang mga babala ni Gary. Tinatalakay ng grupo ang iba pang mga ideya at naisip ni Becky na may dapat na umakyat sa bubong, kung saan maaari silang umakyat sa likod ng gusali gamit ang mga tela. Sinabi ni Violet na hindi sapat ang haba ng mga tela, sa halip ay binanggit niya ang pagtatali ng mga fire hose. Nagkaroon ng isang pagtatalo kung sino ang gagawa nito dahil ito ay masyadong mapanganib, at muli silang nagtataka kung bakit ito nangyayari sa kanila. Tiningnan ni Jenny ang papel na may mga emoji at napansin na kinakatawan ng mga ito ang tatlong matatalinong unggoy, ang hindi makakakita ng masama, hindi makakarinig ng masama at hindi magsasalita ng masama. Napagtanto niya na pinapatay sila bilang paghihiganti sa hindi pagtulong kay Nick o sa pulisya. Dahil natanggap na niya ang kanyang kapalaran, inanunsyo ni Jenny na gusto na niyang makasamang muli ang kanyang mga anak at pumasok sa kanyang apartment kung saan siya agad na binaril. Nalungkot ang lahat pero ipokrito ang tawag sa kanila ni Curtis dahil hinusgahan nilang lahat si Jenny sa pakikitungo niya sa mga may ingay niyang anak. Nang sumapit ang gabi, sinabi ni Carol na dapat nilang patayin ang lahat ng ilaw at lumabas gayunpaman, binanggit ng iba na malamang na may night vision ang sniper. Napansin ni Curtis na ang mga emoji ay nasa dingding ngunit partikular ding ipininta sa pintuan ni Mark at Gary. Wala raw alam tungkol dito ang dalawa kaya pinilit sila ni Curtis na pumasok sa loob para mag-usap. Matapos ikandado ang pinto, sinimulan silang sigawan ni Curtis dahil sa pagiging pabaya at inakusahan silang pumatay kay Nick. Nang muli nilang sinabi na sila ay inosente, pinisil ni Curtis ang sugat ni Mark hanggang sa umamin ito. Si Mark at Gary pala ang bumugbog kay Nick dahil may utang ito sa kanila. Pero aksidente lang ang pagkakapatay sa kanya. Napakalakas ng kanilang pag-uusap kaya't narinig sila ng mga tao sa pasilyo at nagsimulang mag-usap kung dapat ba nilang ibigay ang mga tulisan sa sniper upang iligtas ang kanilang sarili. Iniisip din ni Curtis na dapat managot ang dalawa ngunit tumanggi sila, kaya naman sinimulan niya silang bugbugin. Pagkatapos ng ilang suntok,
Dinala ni Curtis si Gary sa harap ng bintana at binuksan ang kurtina kaya mabilis na nabaril si Gary. Ang iba sa labas ay nabigla at kumatok sa pinto, ngunit hindi ito bumubukas. At nang mapansin ni Curtis si Mark na sinusubukan na gumapang palayo ay sinunggaban niya ito at sinuntok bago siya dinala sa bintana dahilan para mabaril din si Mark. Matapos uminom ng alak at ihulog ang mga poster sa mga katawan ay bumalik si Curtis sa pasilyo at sinabi sa kanila kung ano ang ginawa niya. Naging matigas siya sa kanyang desisyon nang sitihin siya ni Becky. Sa tingin ni Carol ay tapos na ito at sinubukan na umalis kasama si Daniel, kaya't ang iba ay sinubukan siyang pigilan dahil hindi pa sila nakakasigurado na ang sniper ay tapos na sa kanyang plano. Nang subukan ni Becky na ipaintindi sa kanya ang dahilan ay sinabi sa kanya ni Carol na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Dahil nawalan lang siya ng katabi sa kama dahilan para sampalin siya ni Becky. Ang grupo ay nagmamadaling humarang sa fire exit at kinumbinsi si Carol na iwanan na lang si Daniel. Sinunod niya ang payo ni Curtis at inilabas muna ni Carol ang kanyang kamay, at nang walang nangyari ay lumabas na siya. Dahil walang narinig na putok ay nagsimula siyang bumaba ng hagdan at sinundan siya ni Daniel palabas bago pa siya mapigilan ng iba. Nagmamadali silang bumaba sa hagdan at nakarating sa pintuan sa likod kung saan ginamit ni Daniel ang intercom para sabihin sa grupo na ayos lang sila. Gayunpaman sa sandaling si Carol ay gumawa ng ilang hakbang sa labas, pinatay siya ng sniper. Ang natatakot na si Daniel ay kumuha ng isang piraso ng metal upang gamitin bilang pangharang at sinubukan na tumakas, ngunit binaril ng sniper ang kanyang kamay upang pilitin siyang bitawan nito at pinatay din siya. Pagkatapos ay gusto ni Becky na subukan ang kanyang plano na umakyat sa bubong, sinabihan siya ni Paul na manatili sa loob dahil siya lang ang may utak at nagboluntaryo na gawin ito. Ipinaliwanag niya na gagawin niya ito dahil wala man siyang kasama sa buhay, kaya naman niyakap siya ni Becky para magpasalamat. Sinimulan ng grupo ang pagtali sa mga fire hose ngunit huminto sila nang mapansin nilang nanginginig si Paul. Ipinaliwanag niya na hindi siya uminom ng kahit ano sa loob ng 24 na oras at iyon ay nakakaapekto sa kanya. Nagdala ng whiskey si Curtis at umiinom naman si Paul hanggang sa bumuti na ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay gumamit ng martilyo si Curtis para sirain ang lock ng pinto ng rooftop. Binuksan ito ni Violet at agad na binaril ng isa pang sniper, namatay siya sa mga bisig ni Neville habang siya ay umiiyak ng malakas. Ang iba ay umakyat sa rooftop at itinali ang hose sa mga tubo, mabilis na tumalon si Paul sa gilid at nagsimulang bumaba. Noong una ay tila epektibo ito. Ngunit sa lalong madaling panahon ang sniper ay nagsimulang pinaputukan ang hose. Si Curtis ay lumabas mula sa pagtatago upang magambala ito ngunit ito ay hindi sapat. Ang sniper ay patuloy na binabaril ang hose hanggang sa ito ay naputol at si Paul ay nahulog sa kanyang kamatayan. Umiyak si Becky kaya kailangan siyang hawakan ni Curtis para itago siya. Ang dalawa ay bumalik sa loob at ang galit na si Becky ay nag-anunsyo na susunugin nila ang lugar. Umaasa siya na may makakakita sa sunog at makakatanggap sila ng tulong. Dahil maaaring hindi sila makaligtas sa plano. Ang tatlong natitirang residente ay nag-usap na kumain ng magkakasama na may kasamang alak. Pagdating ng umaga, nagsimulang bumaba sina Becky at Neville sa elevator habang si Curtis ay nagsimulang magbuhos ng gas sa bawat apartment. Nang makababa na ang dalawa sa ground floor, inilagay ni Curtis ang mga metal na bagay sa loob ng microwave at binuksan ito pati na rin ang kalan. Sa huli ay sinunog niya ng lighter ang ilang papel at itinapon ito sa gas upang simulan ng apoy. Habang naglalakad siya sa pasilyo ay sumabog ang microwave sa apartment. Nagkaroon pa ng pangalawa at mas malaking pagsabog at ito ay makikita mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis sa hagdan ay may natanggal na tornilyo dahilan para siya ay bumagsak. Nakaligtas siya ngunit nabali ang kanyang binti sa proseso. Ginamit ni na Becky at Curtis ang kanilang damit at belt para matakpan ang nasugatan na binti. Sa itaas na palapag ay kumakalat na ang apoy sa mga apartment, mas lumalaki at nagdudulot ng maraming usok. Maya-maya ay dumating ang developer ng gusali at ang kanyang assistant. Ngunit hindi sila makatawag ng tulong dahil hindi rin gumagana ang kanilang mga signal. Nang lumabas sila sa kanilang sasakyan upang tingnan ang mga katawan ay binaril din sila gayunpaman, sa pagkakataong ito ang sniper ay nasa tabi nila. Narinig ni Becky ang lahat ng ingay kaya dinala ni Neville si Curtis sa isang apartment habang pinili niyang magtago sa ibabaw ng elevator. Ang sniper ay naghagis ng usok na granada sa pasilyo at pumasok sa loob upang suriin ang lugar. Nang makalayo na siya sa pinto, lumabas si Becky sa elevator shaft at nagawang lumabas ng gusali. Sa kotse ng developer ay nakakita siya ng isang nail gun at bumalik sa loob, kung saan ginamit niya ito para barilin ang sniper. Agad itong humarap at nagpaputok ng baril na tumama sa balikat ni Becky.
Ginamit nina Neville at Curtis ang pagkakataon upang lumabas at salakayin ang sniper na naging dahilan upang mabitawan niya ang baril. Habang tinututukan siya ni Becky ng baril, tinanggal ni Neville ang takip sa kanyang mukha at natuklasan nilang ito ay si Detective Devlin na nagsasabing karapat-dapat itong mangyari sa kanilang lahat dahil hindi nila tinulungan ang mundo na magkaroon ng hustisya. Sinimulan siyang sipain ni Becky at Neville habang binabanggit ang mga anak ni Jenny na napakabata at inosente. Sinubukan ni Curtis na mapakalma si Becky na sinasabi sa kanya na hindi na siya magiging katulad ng dati kapag pumatay siya. Ginamit ni Devlin ang pangyayaring ito para kuryentihin si Neville hanggang sa bumagsak siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang makipaglaban kay Becky para sa baril. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit madali siyang natalo nito. Sinubukan din siyang atakihin ni Curtis gayunpaman dahil nasaktan siya ay mabilis din siyang natalo ni Devlin. Nang handa na siyang barilin si Becky, inilabas niya ang nail gun at binaril siya sa ulo para tuluyan siyang mapatay. Ngayon ay tuluyan ng makakalabas ng gusali ang tatlong nakaligtas habang naririnig ang sirena ng truck ng bumbero. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!